Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos. Akin po ibabahagi ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo 11:28. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Purihin po ang Panginoon. Ito po ay paanyaya ng Panginoon sa ating pang-verse na ito. Sa lahat po na nakakaranas ng kapaguran o kabigatan, problema sa buhay o naman ang ating sitwasyon, parehas po ang paalala ng Panginoon, paanyaya ng Panginoon na lumapit po tayo sa Kanya. Dahil sa ating pong buhay, totoo naman po na ano man yung sitwasyon natin sa buhay, problema ito, pangangailangan, ay hindi po natin matatagpuan sa tao ang totoong kapahingahan, kung hindi sa Panginoon po lang natin matatagpuan ang totoong kapahingahan. Sa buhay po natin, marami po tayong dinaranas sa araw-araw, lalo tayong mga nanay. Hindi lang sa pangangailangan, pinansyal, kundi minsan may mga alalahanin tayo sa buhay. At minsan ay minsan nagsusolo tayo, kailangan natin ng kausap, kailangan natin ng pagsasabihan. Pero lagi po nating tandaan na iisa lang po ang kaya magbigay sa atin ng totoong kapahingahan sa buhay. O totoong, minsan gusto nating mag-relax, minsan gusto nating wala lang gawin, kundi maging payapa. Iisa lang po ang kayang magbigay sa atin ng ganun, totoong kapahingahan. Hindi natin matatagpuan sa ating mga kaibigan, kasama sa bahay, kung hindi sa Panginoon lamang po. Sa ating buhay po, ano man ang sitwasyon na dinadanas natin sa buhay natin, pagkatiwala natin lahat sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon lahat. 100% para ang buhay po natin ay totoong matagpuan natin ang kapahingahan. Kasi sa tao, hindi mo naman makikita kung siya ba'y dumaranas na ng kapaguran, kabalisahan, ano minsan ng tao kayang pag nakikihalubilo sa iba, pero yung deep inside na minsan meron tayong alalahanin, pero kay Lord open arms siya. Sabi niya sa ating talata, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Nabibigat ang lubha. Meron yung may mga karamdaman na malulubha na hindi kayang payapain ng doktor, ng mga tao sa paligid. Pag may karamdaman po tayo, nakikinig tayo doon sa mga tao na nagpapayo, ganito. Pero deep inside, ang taong may karamdaman, nag-iisip yan. Pero kapag po kayo ay may karamdaman at sa Panginoon kayo lumapit, sa Panginoon kayo 100% nagtiwala. Sabi dito, yung napapagal, yung pagal, nahihirapan sobra. Yung pagal na word, ito yung sobra ka nang nahihirapan. Sobra ka nang parang wala ka nang aasahan. Ito po yung offer ni Lord, lumapit kayo sa akin. Dahil sa Panginoon, kailangan lang na maging 100% yung tiwala mo. Lalo na doon sa may mga karamdaman, 100%. Yung talagang totally surrender na wala ka ng pag-asa, kay Lord na lang. Doon makikita mo yung talagang kapangyarihan ng Panginoon, na totoo yung kanyang mga salita. Na kapag sa kanya ka lumapit, walang imposible. Walang imposible. Sa tao, laging may limitasyon ang lapit natin. Yung mga sinasabi ng tao, paalala ng tao, ay may limitasyon. Pero pag po sa Panginoon, 100% ibigay niyo po yung tiwala at mararanasan niyo po ano man ang sitwasyon. Maaring sobra na yung sitwasyon niyo sa pangangailangan niyo o sa karamdaman niyo o ano man iyan. Kay Lord, talagang 100% sure ang inyong ang kasagutan sa Kanya. Kaya napakaganda po ng verse na ito.
lagi po tayong pinapaalalahanan ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong paalaala sa umagang ito. Panginoon, naman ang aming sitwasyon sa buhay, ano man ang dinaranas namin, Panginoon, ano man ang aming pangangailangan, ano man ang aming karamdaman, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, dahil ikaw po'y mabuti. Purihin po ang Panginoon.